Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, kabay ng Kaliwan ng Galibigan Santa Maria, ay sa issue ng Support Congress Bill, EGK as heinous crimes. Yan. Nag-refile yung ating mambabatas o yung lawmakers ng HB House Bill number 1829 or Anti-Extrajudicial Killings Act, classifying EGK as heinous crimes. Ang kasong ito ay magpaparusa ng habang buhay na pagkabilanggo sa mga kamuni ng pamahalaan na involved dito mula sa mga nag-utos at inuutusan. Yan. Sa bill na ito ay ipaprocess ito ng CHR para bayaran ng 250,000 to 500,000 ang mga biktima, etc. sa nanila naman ang mga bill na ito. So mayroong reparation. Kapag halimbawa yung ating pamahalaan, aside na makulong na yung kawani ng pamahalaan na gumawa nito, ay babayaran din nila yung mga biktima ng ating pamahalaan ng nasa 250 to 500,000. Yan. So ang sa bill na ito ay pinakikita ng ating pamahalaan na ito ay hindi sumasang-ayon sa EGK at sinusunod dito ang pagpapairal ng karapatang ng tao. Yan. Ngayon yung The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, Anti-Criminality Promotion natin yon ay marismo suporta sa mabuting pamamahala, patas ng siya at karapatang ng tao. Sa isyong ito, na pag-refile ang ating EGK bill ng Kongreso ay ating sinusuportahan ng bill na ito upang ang ating estado o pamahalaan ay maprotektahan ang mamamayan laban sa mga maabusong state forces or any government authority na maaaring makagawa nito. Yan. Tayo ay yung The Critics Promotions ay may ting na sinusuportahan yung ating pamahalaan o yung Kongreso sa kanilang bill na ito na para maparusahan yung mga state forces na gumagawa ng ganitong klase ng mga at syempre dapat ay hindi lamang ito, mas maraming dapat pang nakapaloob dito sa itong bill na ito na kanilang pinapasa anti-GK bill. So yung ating pamahalaang lawmakers at internal affairs at respective enforcement agency ay magpairal lubos na patas na investigasyon sa pagpapairal ng patas ng hustisya at karapatang pantao upang mapanagot ang mga salary na gumagawa nito sa ating pamahalaan. So ang ating law enforcement mula internal affairs ng PNP ay maging mahusay in aftering abusive PNP na iba pang ahensya na iimbestiga sa mga nito maaaring EJ case na hanay nila. So firstly, para mapanagot at umiral yung hustisya, investigate pa yung ating PNP mula internal affairs or the PNP mismo at iba't ibang ahensya na maaaring investigate aftering EGK case o yung mga heinous crime na yan. So ngayon, yung CHR ay isang dapat na suporta ng ating pamahalaan mula PNP at maging iba't ibang enforcement to investigate this kind of EGK cases or heinous crimes. Para independent body at hindi nasa hanay ng pulisya or enforcement. At itong CHR ang mag-file ng kaso sa sandigan, bayan or court with the victim families. So dapat yung ganyang mga yung mga lumabag na yan, yung mga umabuso na yan ng EGK ng mga suspect sa pamahalaan, dapat CHR yung i-investigate. Yun naman talaga mandato nila eh. Sila dapat ipapasa roon ng ating pulis lahat ng enforcement sa CHR to investigate all human rights violation or ng ating pamahalaan. Particular ito yung mga pang-abuso na EGK mula dyan sa EGK at iba't iba pang mga
kagaya niyan na kagagawa ng state forces o ating mga dapat CHR yung investigate. Yan, ngayon ang problema diyan yung kung CHR ang investigate magpapay ng kaso kasi yung first respondent diyan yung SOCO. SOCO ang first respondent, hindi naman CHR kasi limitado rin yung personnel ng CHR para mapuntahan nila yung lahat ng may mga ganyang cases. Lalo ng mga nakaraang mga panahon, nasang kabutan ng kabladkanan ng mga patayan. So ngayon ay dapat i-imbestigahan yun. Eh, siyempre yung CHR di nakakapunta ron. Yan yung naging problema rin nung nakaraang panahon ng drug war. Kasi ang sinasabi ayaw raw ibigay ng PNP yung investigation. So wala ngayong datos yung pangunahing na imbestiga ng SOCO yung mga taga-CHR kasi sila yung unang-unang yung taga-SOCO unang-unang imbestiga eh. So ngayon kung available sila, makakapunta sila para mag-imbestiga rin doon sa pangyayari. So ngayon, in case na malinis na yung kaso, so wala nang imbestiga yung CHR. Tanong-tanong na lang yan at iba't-iba at kukuha sila ng information doon sa SOCO para malaman nila yung case, di ba? O ito ay isang EGK, ganon. At or else doon sila magre-rely sa forensic ang ating CHR regarding doon sa pangyayari. Pero yung scene of the crime, kung hindi makapag-investigate yung CHR, di ba sa SOCO yung pangunahing i-investigate dyan. So yun yung nagiging problema ngayon ng commission yung kung sila yung hahawak ng kaso at hindi yung halimbawa pulis. Ngayon ay yun yung problema para nahihirapan sila mag-file ng kaso dahil nga sa nasabi nila ay hindi sila makapag-investigate at hindi sila bibigyan ng investigation. So parang ganon ang sinasabi nila. So ngayon, yung ating SOCO investigator ng PNP o any enforcement agency na nag-imbestiga sa crime scene ay dapat mandated na magsumiti ng report sa CHR kung EGK cases para sa kanilang pang-abuso sa pag-imbestiga at pagpailang kaso at higit ay kung available ng CHR sa mga area ay dapat tawagin sila to investigate at the same time. So dapat may administrative or any criminal case kung hindi nagsumiti ng report, halimbawa yung ating PNP mula doon sa investigador or SOCO kapag halimbawa hindi sila nag-submit na sa CHR ng kanilang investigation or hindi man halimbawa ay nagreklamo sa pamilya. Pero dapat kung tutuusin, di ba parang kinaklaro ng CHR lahat yung mga ganyan eh. Yung mga ganyang klase ng mga cases lalo na patayan para lalo na may involved na nasa gobyerno. So ngayon siyempre kasi kapag yung mga pulis ay hindi basta sila makakapag-retiro, kung mayroong case na i-after sa kanila, di ba? Kaya dapat sana yung doon sa bill, i-mandate nila yung SOCO mag-sumiti ng report. Ewan ko naman ay talaga mandated na, pero bakit naging problema siya nung CHR, di ba, nung nakaraan. So dapat ganon, na in absence of them, doon sa mga crime scene, ay di ba, SOCO ang pangunahin laging pupunta ron, mga investigador. So siyempre, after that, iimisin na nila yon kung hindi nila matatawag yung CHR. So pagka halimbawa sa CHR nag-file yung pamilya at hindi dun sa pulis, at halimbawa yung impormahan ng pulis yung pamilya, halimbawa, ay hindi sila doon ng file sa pulis sa CHR. Siyempre, imbestigahan na yung CHR. So ngayon, halimbawa, witness yung pamilya or mga nasa paligid na gano'n yung gumawa, halimbawa, pulis, kita nila, or else, mga So ngayon ay wala silang prime investigation. So kukuha sila ng report. Aside kung makakuha sila ng report, doon sila magbabase or magpo-forensic sila. Kung depende doon sa bibigyan na report, di ba? Kapag nag-investigate sila. So dapat may ganun siguro ang gawin. I-mandate para hindi parang mag-uumit o pagtatakpan yung investigation. Halimbawa ng SOCO or ng investigador, yung crime scene, di ba? Para may pangunahing mga investigation doon. Or else paano yung ginagawa ng CHR to investigate it o papaano, di ba? Siyempre doon din sila kumukuha sa kagaya na doon sila kumukuha sa SOCO or sa PNP sa investigador, di ba?
Pero ayaw nga daw silang bigyan ng ano. Nag-rely sila, pinurensik nila lahat ng mga cadaver ng ano, ng mga EJK victim. So, doon nila na inano na yung mga ano kasi aside from that ay dapat kasi yung crime scene ay dapat ay may imbestiga para doon kasi syempre expert sila doon malalaman nila kung iyon ay nakipagbarilan or iyon ay pinatay, di ba? Kung yun ay kung yung isang tao ay yung ba ay nakapagbarilan sa pulis o yung pinatay. Kung halimbawa, in-report ng pulis nakipagbarilan sa kanya yung isang taong napatay. So ngayon, dapat magpapasa ng report sa CHR regarding the investigation at i-imbestigahan nila dapat. Tatawagin sila ng PNP yung CHR to investigate the crime scene. Hindi ba sa iinisin ng SOCO or ng PNP yun, dapat patawag mismo yung mga taga-CHR doon sa mga ganong klase ng pangyayari, di ba? At mag-augment yung CHR ng kanilang mga investigador para napupuntahan nila yung mga ganong klase ng pangyayari, para na-imbestigahan. Halimbawa, doon sa mga pangyayari na may mga involved na pulis, naka-report nga, pero yung pala, salvage. Pag inimbestigahan nila, lumalabas salvage na ilang mga pulis. Maraming sabit na pulis na gano'n. Yung iba kasi hindi nila na-imbestigahan, yung panakang EJK nila, parang riding in tandem, walang may imbestigahan talaga. Pero tapos yung pag minsan ay wala pa yata silang makuha ang mga report doon. So dapat i-mandate yun siguro. Tingnan natin, idadagdag yun sa bill siguro, mga gano'n. So the bill na pinapasa dapat ganyan yung proseso para ang naiimbestiga ng pulis or SOCO ay hindi itago ang ebidensya na kagaya ng sa panahon ni Pangulong Duterte nga ng drug war. At ito ang kanilang issue. Ayaw ibigay ang investigation sa kanila sa mga pangyayari na nakalat sa biktima. Yun, napapanood natin sa TV na gano'n yung parang hinaino si HR noong mga panahon noon. Na parang hindi sila mapag-investigate na maayos kasi nga ayaw silang bigyan ng yung parang SOCO investigation or yung pinaka-prime investigation ng mga pulis, ba investigador doon. Diba yun naman ang may investiga, SOCO or yung investigador ng pulisya, bayan, pagka kasi syudad, SOCO diba mga ganun. Wala namang yung ibang mga bayan, parang SOCO yan, investigador yan. Pagka yung CHR malayo, siyempre hindi na nila mahihintay yun, diba? So yung mga CHR magre-rely doon sa mga pulis na nag-investiga. Kaya napakahalaga lumimbestiga kasi yung crime scene, mahalaga maimbestigahan yun ng mga taga-CHR kasi malalaman nila kung yung pangyayari ay yun ay lumaban sa pulis talaga o yun talaga itinumba ng pulis. So talaga sinalbi, di ba? O EJK, di ba? Usually, yung investigahan sabi nila, yung may nakuna pang CCTV noon, hindi naman ito ng laban to yung baba sila doon sa mga trajectory na hindi, salvage to, parang ganun, hindi lumalaban. Tapos malalaman doon sa mga investigator, may nakatanim na baril, may mga ganun, di ba? Kaya nga malalaman siya dyan, yung pangyayari, paano yung yung ganyan. Kasi mahalaga yung mga position ng yung mga mga pinaslang, kung paano yun. Makikita nila yun yung kung paano yung nangyayari. Di ba? Tapos halimbawa, mapoprensik nila kung parang sa kung yun ay lumaban o hindi, di ba? May mga ganung mga bagay yun Parang may mga may mga gunpowder, mga gano'n, di ba? Mabigat kapag sinetap Talagang mahirap ngayon kung magaling yung investigator ng CHR, malalaman nila talagang sinalvage yun. Ngayon, kung pagtatakpan ng PNP, yung ginawa, yun ang problema. So naway ang gabay ng ating banal na Santa Maria ay magliwanag sa ating pamahalaan mula enforcement na maging mabuting gobyerno at enforcers na nagpapairal ng atas ng hustisya at karapatang panahon at may iwasan ng pang-aubuso lalo na sa ganitong EJK at iba't ibang mabigat na kaso ang malaman niyan. At may batas ng ganito, ang problema ay yung investigation at yung fair justice. Kaya dapat maging masusi yung batas ng kaakibat kung paano. Kasi hindi naman halimbawa lahat. Kasi yung drug war yun kaya nakapag-investigate yung ating lawmakers. Doon sa maraming yun. Kung halimbawa manaka-nakayan na nagawa ng pulis, mabuso na ng EJK, hindi naman
kasi hindi makakapag-investigate yung lawmakers doon. Doon halimbawa sa mga magpapile ng kaso yung mga pamilya sa police or CHR. So sila yung investigate, di ba? Kaya pag-iisipang mabuti yung bill kung paano ito makapagpapayaran na patas ng hustisya from the investigation din also. O paano investigasyon na gagawin. Hindi lang basta proseso ng HR, sila lang yung magbabayad. Usually, CHR yung tagabayad ng mga nagiging dangerous perwisyo pang-abuso na nasa pamahalaan, sa enforcement. CHR yung nagpo-proseso ng pagbabayad doon sa mga biktima, diba? Kapag na-investigahan nila yon. So kaya pag-ibayuhin ng ating mambabatas yung bill na yan para fair justice itong maiparusa at yung investigation sa police. At siyempre, always yung police magabayan ng fair investigation. At maiwasan nila yung pang-abuso na makapag-EJK sila na fair yung kanilang enforcement. Hindi sila nasa salvage at hindi sila umaabuso sa karapatan ng tao. Diba? Yan pinakamaganda na sasandalan natin ng ating kapulisan. So mayroon kasi kung mag-o-over sila na sila yung mga marusa na gano'n, walang karapatan sila na patayin ng sino ng tao bilang kaparusahan kung ano man ang bigat ng krimen. Kaya nga, hulihin nila maayos at sa korte, parurusahan ng korte. Kung tayo man ay mayroong anumang kaparusahan sa mga gano'n, kagaya nito, EJK, kaparusahan ng habang buhay, nag-utos, inutusan, o yung bumanat at saka inutusan sa kanya, o ano man, murder. Usually kasi itong ganitong EJK, ang pagkakaalam ko dyan, halimbawa yung pulis ng salvage, murder. So, habang buhay din doon, di ba? Murder case yan tingin ko, pagka ganun. Pero, parang, pinag-iba yun nila dito dito sa batas na ito, laban sa mga ganung klase ng mga enforcer na mga lalabag sa batas ng ganitong EJK. Yan. Sana pag-iba yun ng mabuti kung paano yung ibang proseso para fairly may imbestigahan yung ganyang klase ng mga extrajudicial claim. Fair sila. So yun, at muli, sana ay maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang pamahalaan, mamayang Pilipino, yung pamahalaan maiwasan yung mamahalan ng mabuti, matuwid, gunin yung karapatang pantao, patas na hustisya, maiwasan yung pang-aabuso, paglabag sa karapatan, presyon, diba? Korupsyon, etc. At yung mamamayan, maiwasan yung paglaban sa pamahalaan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Bago suportahan yung mabuting pamamahala, suportahan natin yung anti-criminality, suportahan natin yung karapatang matao, magpapayaran yung karapatang matao, patas na hustisya. Sa yun, makapumumuhay tayo ng ayos ang karapatan, may patas na hustisya at mapayapa, maulat tayo mamumuhay at isa lang makakapanampalataya tayo na lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. Sa gabay ng Banal na Santa Maria. Yan. Muli, sana nakapagsuboso naman ang critics promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa lingkod. Magandang gabi niyo lahat. At God bless you all.